kaya kuya yung bago. Magkaibigan kaya? Kasintahan. Kuya. Ate, dapat ba si kuya bilang kasintahan mo? Ano ginagawa mo kuya, ate, para matapatan mo yung katapatan niya? May pakita mo yung ano. Ay, binabalikan mo lang ng ano. Okay, sige. Kasi yan po yung pag-usapan. Alam niyo po, sa buhay natin ngayon, lalo sa showbiz, di ba? Hindi pala kahit engaged na, nawawalan, hindi pala matutuloy, no, kahit engaged na. Pwede pa rin pala kahit engaged na, hindi pa rin pala matutuloy. Chismoso si pastor no? Hindi, kahit saan naman yung nabalita, di ba? Nakarating sa buong mundo sa Pilipinas, sa buong mundo, sa mga Pilipino na yung kay Bea at saka kay Dominic, di ba? Nakita natin na yun ang talaga kasi ang nagiging problema lang doon yung word na trust, nawawala di ba? Kaya makikita natin, hindi lang naman yan di ba maraming ang balita, di ba? Si ano ba tawag doon, Jeff? Kay Ogie Diaz, yung laging nagbabalita ng hiwalay. Sabi niya, binansagan niya si Ogie Diaz, lahat ng mga nag-iwalay sa Ogie siya nagbabalita. Amen? Kaya dito makita natin mahal. Lalo na diba, sa atin na lang, sa mga pamilya natin, sa mga nakita natin yung mga naging broken relationship, di ba? Pag walang tiwala sa isa, di ba? Nakukuha pang mag-asawa ng iba. Diba? Makita natin, dapat ang pag-aasawa, diba sabi nga ng Panginoon, ang pinag-isa ng Panginoon, huwag pag-iwalay ng tao. Kaya yung napang-asawa mo, buhay na yun. Diba, Jerry? Buhay na yun. Wala nang palitan yun. Diba? Wala nang palitan ko yung pinakasalang mo yun Habang buhay mo naman, hanggang kamatayan na yun. Kamatayan lang ang magpapahiwalay yun sa pag-asawa. Amen? Kaya ngayon po, yung pag-uusapan natin, ito po yung talata natin. Yan. Sabi sa mga Kawikaan 3:5-6, sa Panginoon ay buong puso ang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad sa iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Tandaan niyo, usapan natin ngayong relationship dyan. Pag-uusapan. Kasi napakahalaga na dapat meron tayong magandang relasyon sa Panginoon. Kung doon sa magkasintahan, doon sa mag-asawa, maganda yung mayroong magandang relasyon sa Diyos. Dapat ito yung mas talagang binibigyan natin ng pagpapahalaga. Dahil itong relasyon ito, pang walang hanggan ito. Yung relasyon natin dito sa lupa, habang nabubuhay lang tayo. Amen? Kasi pag maganda yung relasyon natin sa Diyos, walang hanggan na makakasama natin ng Diyos. Amen? Kapag hindi naging maganda yung relasyon natin sa Panginoon, walang hanggan din na mawawalay tayo sa Diyos. Amen? Dalawa lang naman yung pupuntahan natin. Amen? Next slide. Ito po yung pamagat natin, partners forever. Amen? Yan ba yung gusto nyo? Partners forever? Siyempre naman. Diba? Gusto natin magkaroon tayo ng magkaroon tayo ng yung partners natin talagang forever yung pagsasama natin. Meron akong magpapakita ng example. Next slide. Yan. Si John and Elizabeth Gokongwei. Yan. Yan po kilala naman natin yan. Si John Gokongwei, may-ari ng Cebu Pacific, yung Rubina, Robinson, mayaman yan, di ba? Tinignan ko po yung love life nitong mag-asawa na medyo ako maganda kasi. Itong si John Gokongwei po kasi, lumaki siya doon sa Cebu. Kaya pala yung Cebu Pacific, no? Doon pala yan. Businessman siya. Yung mga magulang niya. Tapos yung mga magulang din ni Elizabeth, businessman din. Nakita niyo po itong si Elizabeth, 17 pa lang, niligawan niya rin, 23 siya. At tapos niligawan niya raw yan, 4 na taon. 4 na taon. Tapos sabi niya kasi sa nanay niya, yun yung gusto niyang mapangasawa. Kaya nagtiyaga siya na talagang na talagang ligawan to si ito si Elizabeth, di ba? At nung naging sila po yung magpakasal, 1958. Amen. Sino na yung buhay noon? Nandito 1958. Amen. Wala pa Ako wala pa rin noon. Yun daw po yung doon pinakasalan niya nung after na 4 years, pinakasalan niya ito. Kaya naging maganda yung po nila, naging maganda yung pagsasama nila. Ni minsan sabi nga ni John Gokongwei, yung paggawa, yung sa business daw, mas mahirap pa kaysa doon sa panliligaw. Kasi kilalang negosyante sila Nagninegosyo sila, pero nung niligawan niya raw to si napakahirap daw. Pero ang napakaganda rito nung sila nagpakasal,
doon sa kanilang relasyon, talaga nakita natin walang naging bahid na. Siguro may hindi ganong nabalita, pero nakita natin, alam niyo po ba kung ilang taon na silang kasal? Alam niyo po? 61. Amen. Sino yung gusto umabot sa ganon? 61, di ba? Talagang walang naging si John Gokong Wei. Di ba? Tsaka si Elizabeth, 61. Biro mo, yun yung wedding anniversary nila. Naka 61 po sila. Kaya napakaganda yung nung yung naging relationship nitong dalawang asawa. Pero alam nyo ba, nung November 9, 2019, alam nyo ba yung nangyari? Namatay po itong si John Gokong Wei. Namatay siya sa karamdaman. At alam nyo po ba, yung pagmamahala nila talagang ganun talaga. 1 week before namatay na rin yung babae. Di ba? Ganun yung pagmamahala nila na talagang siguro, nung nawala si John Gokong Wei, medyo nalungkot na siguro si medyo nasad na siya, nung nawala siya. Kaya 1 week lang po. 1 week nung mamatay si John Gokong Wei, namatay na rin si Elizabeth. Diba? Talagang yung kanilang love life, yung relationship, talagang partners forever yung dalawa. Diba? Kaya yun makita natin, napakaganda nung gano'n pag nakikita natin sa mga magkasintahan, sa mag-asawa, syempre lalo na sa Diyos. Kasi yun yung pag-uusapan natin ngayon, na paano natin, yung tungkol sa magandang relasyon natin na maipakita sa Diyos. Ito po yung ating pag-uusapan. Next slide. Ayan. How to express trust in the Lord. Kasi yung pagtitiwala natin sa Panginoon, ito yung magbibigay ng magandang relationship natin sa Panginoon. Amen. Sabi ko nga po sa inyo, mas mahalaga to kaysa doon sa relasyon natin sa asawa. Kasi yung asawa mo habang nabubuhay ka lang rito. Pero yung relationship mo sa Diyos, di ba hanggang sa walang hanggan yon, dadalin mo yon. Kung maganda, yung relasyon natin sa Panginoon. Di ba? Yun yung nagiging problema. Kaya nakita natin, kung paano mo pinaalagaan yung magandang relasyon nyo sa inyong mag-asawa, sa magkasintahan, dapat ganun din po sa ating Panginoon. Dapat mas sigit pa po yung gagawin natin. Amen? Kaya meron po tayong 3 bagay. Doon din natin kukunin sa talatang binigay natin kanina na maipapakita natin doon kung paano ine-express, paano natin maipapahayag yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Amen? Una, yan, always put your hope in Christ alone. Dapat yung ating pag-asa, walang iba kaysa kay Kristo po lang natin ibibigay. Hindi po sa akin, hindi po kanino mang tao na kilala natin na kilala, tanyag, mayaman, o ano man yung kakayahan niyan, may kapangyarihan, hindi doon ang pag-asa na ibibigay natin. Dahil yung pag-asang ibibigay noon, sabi ko sa inyo, panlupa lang yon. Hindi katulad kay Kristo. Kasi, kaya pag binigay natin yung pag-asa kay Kristo, ibig sabihin, nagtitiwala ka doon sa Diyos. Amen? Basahin natin yung talata. Ang sabi po ng Kawikaan, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala. Yung hinighlight po natin, doon natin makita yung sinabing buong puso kang magtiwala. Doon mo ipinapakita na yung pag-asa mo, alam mo, inilalagay mo lang doon kay Kristo. Amen? Sabi, at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Amen? Kaya yung makikita natin, yung mga bagay na yan, na kapag buong puso tayo nagtitiwala sa Panginoon, sabi natin, makikita natin, yung pag-asa natin sa buhay dito sa mundo, nakahilig lang doon po sa ating Panginoong Kristo. Amen? Ang sabi pa ng next slide, sabi pa ng talata, bakit ako nalulungkot? Mga awit 42:11, bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala, siya'y aking aasahan. Magpupuri akong muli, pupurihing walang humpay ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Kaya dito makikita natin si Haring David, diba? Sabi niya, sa Diyos ako magtitiwala, siya lang yung aking aasahan. Dapat tayo bilang bilang mga mananampalataya ng Panginoon, bilang isang tao, na dapat makita natin yung pag-asa natin, kay Kristo lang natin ilalagay. Amen? Ang tanong rito, sabi nga po rito, di ba, ano yung gagawin, paano natin bakit natin ibibigay yung tiwala, bakit kay Kristo lang dapat yung pag-asa natin? Ito yung una. Number 1, ayan, Jesus will take away all our worries in life. Lahat ng alalahanin natin sa buhay, ano ba yung mga alalahanin sa buhay? Meron kang problema. Problema sa pera, problema sa pag-aaral, problema sa trabaho, problema sa love life, problema sa pamilya. Lahat daw yan. Any problem. Dapat daw, sabi natin dito, lahat ng mga alalahanin yan, dapat
ilagak natin kay Kristo yan. Sabi diyan, ipagkatiwala niyo sa Kanya, unang Pedro 5:7, ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ayan, diba? Ang ganda nung binanggit, yung term na nagmamalasakit sa inyo. Ang sabi lang dyan, dapat ipagkatiwala natin. Kaya nakita nyo tayong mga Christian, tayong mga born again, kaya pag tayo nagka-problema, hindi kagad tayo doon sa tao lumalapit eh. Ano po ginagawa una natin? Nagpe-pray muna tayo. Kasi doon mo pinapakita yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Kasi alam mo, si Christ ang ating pag-asa. At Diyos natin ilalagak yung ating pag-asa. Kaya sa Kanya dapat natin inilalagay yung ating mga alalahanin sa buhay. Amen? Kaya nga sabi rito, sa tuwing may darating sa atin, maliit man o malaking problema, dapat inilalapit kaagad natin sa Panginoon. Diba? Kaya sabi diyan, siya yung magmamalasakit sa atin. Next slide. Sabi pa diyan, sa John 14:27, dito makita natin, kapag inilagak natin kay Kristo, bibigyan niya tayo ng kapayapaan. At yung kapayapaang mula sa Diyos, iba to kaysa doon sa kapayapaan dito sa mundo. Sabi ng John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Kasi nakita nyo, dapat sa buhay ng mga Kristiyano, walang puwang yung salitang suicide. Diba? Kasi ngayon, diba, pag nagkakaroon ng mga alala na yan sa buhay, anxiety, stress, natutubo sa depression. Pero kung meron kang Kristo, yung problema mo, sa Kanya, alam mo, siya yung hope mo eh. Di ba? Sabi niya, yung kapayapaan, ibibigay niya sa atin yan. Di ba? Ano ba ibig sabihin ng kapayapaan sa Hebrew word? Next slide. Ang sabi diyan, yung kapayapaan po, doon sa original, lagi kong binabanggit yan, kasi yung Bible, kaya nga sabi ng iba, yung Bible doon, iba-iba yung interpretasyon. Para makita mo yung talagang original word na pinanggalingan noon. Kasi naiiba talaga yan pag in-interpret eh. Galing yan sa Hebrew word, yung peace na ginamit doon. Sabi niyan, sa Hebrew word yan, shalom. Ang ibig sabihin ng shalom, ayan, and conveys various meanings in the Scripture. Success, yun daw, pag sinabing bibigyan ka ng kapayapaan ni Christ, iiwan, sabi niya, yung success, prosperity, completeness, wholeness, well-being and welfare. Diba? Yun yung binabanggit ni Christ na kapayapaan ang iiwan niya sa atin. Basta't ilalagak natin sa Kanya yung ating pag-asa. Diba? Kaya nga nakita natin, kapag may problema tayo, lapit kaagad tayo eh. Kaya nakakaroon tayo ng ganyan kapayapaan. At alam niyo po ba, itong talatang itong John 14:27, tinignan ko yung pinaka-konteksto niya, bakit ba binanggit ni Christ itong kapayapaan? Nakita ko po ron na yung una pa lang pangalan ito, itong talatang ito, nanggaling pala yan nung unang itinalaga niya yung kanyang mga yung 12 disciples. Nung tinalaga niya yan, at nakita niya na alam niya na itong kapag ang isang mananampalataya ay maglilingkod sa Panginoon, makakaranas doon ng iba't ibang problema. Kasi doon sa pinakataas ng talatang yon, pinakikita ron yung mga problemang naranasan ng Meron kasi ng mga Pharisee, mga nagiging hadlang doon sa sa paglilingkod nila sa Panginoon Amen. Kaya next slide. Sabi diyan sa English, maganda kasi sa English Sabi diyan, I am leaving you with a gift, peace of mind and heart, and the peace I give to the world cannot give. And the peace I give is a gift that world cannot give. Sabi, so don't be troubled or afraid. Di ba nakita natin, yung kapayapaan pala, regalo yan, di ba? Anong regalo yan? Peace of mind and heart. Alam niyo, sabi nga, di ba, sa buhay natin, isa sa mga nakita ko nung ako'y unang nagkasakit ng hypertension, sabi ng doktor sa akin, ang una raw sa hypertension, yung pagiging stress. Yung iniisip mo yung ang lakas daw makapag ng sakit yan. Di ba? Pero alam mo, kapag meron kang regalong kapayapaan mula sa Diyos, di ba, sabi niya, magkakaroon ng peace of mind and heart. Di ba? Kaya nga nakita natin yung mga problema natin sa buhay. Kaya ito, talagang, sabi natin, tinatawanan lang natin yung problema. Hindi natin hindi natin binibigyan ng talagang iisipin mo. Hindi. Basta nilagak mo at meron tayong ginagawa, makakamit natin yung kapayapaan. At sabi nga niya, next slide. Ayan.
Sabi sa John 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipagsa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapigatian sa sanlibutan ito. Nakita nyo, habang narito tayo sa mundo, talagang kapag naglilingkod ka, nakipag-isa ka kay Kristo, nung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, makakaranas ka talaga ng iba't ibang mga kapigatian o mga problema. Diba minsan, ang pananaw natin, pag tinanggap mo si Christ, nagsaserve ka sa Panginoon, parang ang lumalabas sa atin, para ba puro blessing na, hindi ka na makakatanggap ng problema. Hindi. Sabi niya, kaya nga, sabi niya, bibigyan ko kayo ng regalo na kapayapaan. Bakit? Alam niya kasi, makakaranas tayo ng iba't ibang klaseng problema sa mundong ito. Diba? Kasi alam niya, lalo tayo, alam natin yung buhay natin dito sa mundo, sineparate tayo ng Panginoon doon sa mga tao na wala pa kay Kristo. Magkaiba yung takbo ng buhay nila sa takbo ng buhay natin. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng mga problema. Amen? Kaya dito makita sabi ni Christ sa kanyang mga alagad, sabi niya, sinasabi ko to sa inyo, yung mga nakikipag sa kanya, bibigyan niya ng kapayapaan yan. Kasi alam niya na makakaranas tayo ng iba't ibang klaseng mga problema sa buhay. Amen. Kaya yun po yung maganda, no? Yung maganda dito kasi, kapag yung pag-asa natin inilagay natin kay Kristo, dito pinapakita yung pagtitiwala natin sa Kanya. Dito natin makikita yung partnership. Pinapakita natin every time na may, para bang sa mag-asawa. Di ba? Kapag may mag-asawa, ano ba ginagawa pag may problema? Kanino kayo unang lumalapit? Yung isang Mervin. Tay, pag may problema, sino unang kinasabihan nyo? Kapitbahay nyo o si nanay? Oh, di ba ganun eh? O yung yung magkasintahan. Pag may problema, ganun din ba? O dun sa kaibigan. Di ba? Yung ano mo muna eh. Yung partner mo, ganun din. Di ba sa ating Panginoon, kapag yung partner mo, yung Panginoon, pag may problema, sa Kanya kagad. Siya nga na nagsasabi kapag binigay natin sa Kanya, kapayapaan yung ibibigay niya. Kapayapaan yung ibibigay niya sa atin. Amen? Kaya yung maganda, ito yung maganda na kapag yung puso natin, yung isip natin, alam mo na ilalagak mo yung pag-asa mo kay Kristo, maganda, yung nilalagak mo, siya yung partner mo eh. Ganun din, hindi lang sa relationship, tayo rin ay mga makakala nyo, hindi kayo kasama rito. Kasama po kayo rito Siyempre, wala pa naman kayo, siyempre, ngayon, wala pa man tayo noon, nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, ano man mga in-encounter natin, partner mo rin ng Diyos. Amen. Yan yung magandang partner sa buhay. Kung wala ka pa naman partner ngayon, yan muna yung partner mo pansamantala. At dire-diretso na yon. Amen. Palakpakan nga po natin ng Diyos. Ang sabi po ng talata, sabi po ng Philippians 4:6-7, ito, nakita nyo, yung warriors natin, sabi niya, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin nyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Binabanggit po yan, di ba? Hingin nyo sa Diyos ang lahat. Any problem, anumang alalahanin sa buhay, sabi ko nga po sa inyo, sabi niyan, ilapit natin sa Panginoon yan. Di ba kaya sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Sa 7, ano sinabi? Ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Nakita natin yung partner natin kay Kristo, yung napakaganda eh. Kasi iba yung peace na binibigay ng mundo at yung peace na binibigay ng Diyos, magkaiba yun. Kasi yung peace na binibigay ng mundo, hanggang dito lang yun eh. Pero yung peace, yung kapayapaang binibigay ng Diyos, sabi niya, di ba, iba yun eh. Pangwalang hanggan yung binibigay niya. Amen? Kaya yung napakaganda na kinakailangan po natin na para maging matapat tayo, kinakailangan po natin na yung lahat ng mga worries natin in life ay iilagak natin sa Panginoong Diyos. Amen? Pangalawa, ayan, Jesus is the only way to God. Walang ibang daan papunta sa Panginoon. Diba? Sabi nga po ng John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Diba? Kahit nga yung mga relihiyong hindi kinikilalang Diyos si Kristo rin yung kanilang kinakilalang tagapagligtas. Diba? Kaya dito makita natin, kapag yung pag-asa natin kay Kristo ay naroon kay Kristo, dapat, alam mo na siya lang yung daan, wala kang ibang Diyos na lalapitan, wala kang ibang Diyos na sasambahin, maliban kay Kristo. Bakit? Siya lang yung tanging daan eh.
Di ba? Para makapunta sa Ama, si Kristo. Ano pa? Sabi po sa Acts 4:12, sa Kanya lamang matatagpuan ng kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Di ba? Kaya makita natin, di ba, yung name ni Christ, napakahalaga yan. Kaya nga kung maaari lang, na, kung ano, no, wag natin itong, kaya lang hindi natin ano yung lahat eh. Di ba, makita mo, pangalan natin, sinong pangalan dito? Jesus. Di ba, kung maaari nga, kung wag natin gamitin sa mga anak natin yan eh. Kasi napaka-ano ng name na yun eh. Di ba? Yung pangalang yun. Amen? Sige, yun po yung una natin. Always put your hope in Christ alone. Ibig sabihin nun, pag ginawa mo yon, yung pagtitiwala mo sa Panginoon ay nandoon. Amen? Doon mo na ipinapahayag. At ipinakikita mo yung good partnership and relationship natin sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Number 2, always follow God's wisdom. Amen? Basahin natin yung talata. Ang sabi diyan, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa ibang yung version yan, huwag kang manangan sa sarili mong kakayahan. Amen. Kaya nakita nyo, magkakaiba yung yan, yung mga sa Bible kasi maraming version yan eh. Pero kaya sabi nga, para makita mo yung pinaka yan, titignan mo doon sa Hebrew o Greek word kung ano yung talagang binabi. Kasi iba, pinabababa para maintindihan ng lahat ng tao. Diba? Kaya lumalawak. Dito kaya makita natin, sa pangalawa natin, di ba? Always, sabi natin, always follow God's wisdom. Di ba? Yun po yung natin, dapat sundin natin yung karunungan ng Diyos. Bakit kaya karunungan ng Diyos? Next slide. Ayan. Bakit kaya kinakailangan natin sundin ang karunungan ng Diyos? Ano ba meron na? Pag sinabi pong karunungan ng Diyos, ano ba yung pastor? Yun po yung salita ng ating Panginoon. Di ba? Next slide. Ito pala, kaya bakit kinakailangan natin sundin ang karunungan ng Diyos? Ang sabi ng Unang Korinto 3:19-20, sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganun pala, no? Yung karunungan natin dito sa mundong ito, kamangmangan sa Kanya yun eh. Di ba? Kaya pa kinakailangan pala, sundin natin yung karunungan ng ba? Kasi alam naman natin, yung pamantayan ng mundo, hindi ito parehas doon sa pamantayan ng tao eh. Diba? Kaya sabi dyan, gaya ng nasusulat, ginagamit niya ang katusuan ng mga marurunong para mabitag sila sa kabuluhan. Kasi makita natin, yung karunungan ng mundong to, lalabas dito yung pagiging selfish natin. At yung yung pagiging selfish, pagiging greedy natin. Di ba? Kaya dito makikita natin, di ba, dapat huwag tayong mananangan. Minsan kasi, di ba, pag sobrang galing mo, pag sobrang runong mo, baka meron ka ganong kakayahan, nagiging tayo? Nagiging mayabang tayo eh. Diba? Pero hindi natin alam, hindi maganda yan. Sabi na po, yung karunungan natin yan, kamangmangan sa Diyos yan. Sabi po sa 20, sabi rito, gayon din, batid ng Panginoon na ang iniisip ng marunong ay walang kabuluhan. Diba? Kaya nga, hindi maganda na gagawin natin yung mga bagay. Tignan nyo po kay si Haring Solomon. Next slide. Ano po yung hiniling niya nung siya ay naging hari? Sabi diyan, kaya ngayon, ang hiling ko'y bigyan niyo ako ng karunungan at kaalaman upang mapamahalaan ko ang bayang ito, kung hindi paano ko pamamahalaan ang malaking bayang ito. Dito mo, no, ikaw isang hari ka, no? Siyempre, kung ikaw hari, ano ihilingin mo kung sa iyo binigay ng Panginoon to? Siyempre, ihilingin mo dyan, Lord, bigyan mo ako ng maraming pera, maraming kayamanan. Diba? Pero sa inihingi niya, karunungan. Kaya na-amaze sa kanya ang Panginoon. Next slide. Sabi sa 11, mabuti ang hiniling mo, sagot ng Diyos kay Solomon, hindi ka naghangad ng kayamanan o karangalan, hindi mo inihiling ang kamatayan ng iyong mga kaaway o pahabain ng iyong buhay. Sa halip, ang hiningi mo'y karunungan at kaalaman sa pamamalakad sa bayang ito na niloob kong pagharian mo. Kaya nakita natin, di ba, ganun kahalaga kapag ang sinusunod natin, ang ginagamit natin, karunungan mula sa Diyos. Pag sinabi kong karunungan mula sa Diyos, yung salita ng ating Panginoon. Amen? Yun po yung binabanggit natin. Alam naman kasi natin, dito sa mundong ito, di ba, maraming mga maraming mga pamantayan na sa mundong ito, sa sobrang talino ng mga tao, sa sobrang galing ng mga tao, di ba, ang gusto nila, yung pamantayan ng mundo na susunod. Di ba, nakita natin, di ba, ang sabi ng Diyos, huwag paghiwalayin yung pinag-isa ng Panginoon. Ano ginagawa ng tao? Gumagawa ng batas, pinaghihiwalay yung tao.
gumagawa ng divorce bill, di ba? Gumagawa ng yung mga batas, kung ano yung mga hindi gusto ng Panginoon, ginagawa ba? Sa sobrang ng tao nananangan sa sarili nilang karunungan Di ba? Kaya yung makikita natin, kinokontra nila kinokontra nila yung salita ng ating Panginoon. Kaya ganun po yung nangyayari kapag yun yung ginagawa po natin sa buhay. Di ba? Kaya dito, hindi maging maganda yung ganyang bagay. Alam niyo po, yung may-ari ng Facebook, ano pangalan nun? Si Mark Gonzales? Zuckerberg, ang bigla bang. Tsaka, alam niyo ba si Mark Zuckerberg, nabasa ko po sa yan, hindi po chismis bumili siya ng isang malaking lupain sa Hawaii. Tinignan ko bakit siya bumili, nakita ko, may ipagagawa pala siya ron. Pinaghahandaan niya yung Judgment Day para makaligtas siya. Di ba? Yun. Isa pang nakita ko si Elon Musk. Isa rin sa pinakamayaman. Naman si Elon Musk, magaling yan pagdating sa mga space. Di ba? Kanya yung mga kotse ng mga Tesla, yung mga ibang klaseng mga kotse, di ba mayayaman yung mga yan Tignan mo itong mga ito, no? Ginagamit nila yung kanilang karunungan para sa bagay sa sarili nila na ang akala nila makakaligtas sila. Di ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, kamangmangan yung karunungan sa mundong ito. Kahit anong gawin mo, ubusin mo lahat ng pera mo. Pag gawin mo yan, pag sinabi ng tinakla ng Panginoon, yung salita niya, na ang mundo ay gugunawin, kahit saan ka magtago. Kahit anong gawin mo, kahit anong talino mo pa, hindi mo kayang pantayan ang talino ng Diyos. Ang karunungan ng Diyos, hindi mo kayang pantayan. Di ba? Ang sabi nga ng Isaiah, yung karunungan ng Diyos ang pagitan langit at lupa. Di ba? Hindi mo kayang pantayan yun. Nakakala ng mga taong ito, makakalusot sila. Di ba? Makakalusot sila kahit gumawa sila ng mga matitindim, kahit mga high-tech, lahat na gamitin nila yung talino nila. Kapag dumating yung Judgment Day, yung paggunaw ng mundo, walang makakatakas dyan. Walang makakatakas dyan. Kaya nga, doon ko nakita na tama yung sinabi na salita ng Diyos, yung karunungan ng mundong ito, kamangmangan sa Kanya yan. Amen? Kaya dito dapat na alam na, di ba? Kaya nga sabi niya, huwag tayong mananangan sa sarili natin. Di ba? Kahit gano'n ka man kagaling, huwag kang mananangan doon sa sarili mong kakayahan. Ngayon, paano natin masusunod yung karunungan ng Diyos? Una, next slide, when you depend on God, dapat nakadepende ka lang sa Diyos. Para masunod mo yung karunungan, dapat nakadepende ka lang sa Diyos. Ang sabi ng Psalm 62 verse 5, I depend on God alone, I put my hope in Him. Amen. Ano ba ibig sabihin pag nagdedepende tayo sa Diyos? Next slide. Una, through prayer. Pag nakadepende ka lang sa Diyos, sa pamamagitan ng panalangin, gagawin mo. Ako, pag gumagawa po ako ng sermon outline, pwede mong guide ba? Hindi naman ako nag-aral doon sa talagang sa traditional na Bible school. Nag-aral din ako ng konti sa Bible school. Hindi ko ginagamit yung mga kakayahang yun. Diba? Ginagamit ko pero laging humihingi ako ng tulong sa Diyos. Laging yun ang prayer ko, Lord, ano po ba yung mensahe na kailangan ng iyong mga anak? Lord, tulungan mo ako sa pagsasaayos nito. Magbigay ka ng mga kapahayagan sa akin. Diba? Ganun yung lagi hindi ako kung hindi ko ginagamit na basta yung iba, nakadepende ako kung ano yung ihahayag ng Diyos sa akin. Diba? Doon ako nakadepende kasi yun ang dapat hindi tayo mananangan doon sa sarili nating kakayahan Diba? Kaya tayo pag may na-encounter tayong problema sa trabaho man, sa pag-aaral, sa bahay, sa negosyo natin, diba? Kaya kailangan daanin natin, wag sabihin natin na marami tayong pera, kayang-kaya naman yan. Hindi. Na magaling ako, hindi. Di ba? Kailangan daanin natin yan sa panalangin. Di ba? Ipanalangin natin sa Panginoon. Lalapit pa rin tayo sa Panginoon. Amen? Kasi doon mo pinakikita na si Christ ang Diyos yung partner natin. Yung word na trust nandun. Nagtitiwala ka na kayang gawin ng Diyos, di ba? Yung mga bagay na inilalapit natin sa Kanya. Pangalawa, sabi po dyan, listening to God. Siyempre, ano po ba yan? Idinudod natin sa Diyos, sabihin to, yung bawat, sundin natin isagawa, yung bawat sinasabi ng Diyos sa kanya mga salita. Kaya yung mga binabasa natin, diba, dapat sinusunod natin yon. Pinakikinggan natin yung mga sinasabi ng Diyos sa atin. At yung pangatlo, sabi dyan, live by faith, not by sight. Basahin natin yung talata.
Ang sabi mo dyan, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay nakikita. Amen. Ang ibig sabihin po nito ay, hindi natin hinahayaan yung kalagayan natin, yung magdidikta ng ating pananampalataya. Di ba? Ano po ibig sabihin nito? Di ba? Halimbawa, kasi minsan, nakadepende tayo doon sa nakikita natin. Nakadepende natin sa kakayahan natin. Halimbawa, merong mga paligsahan. O, di ba? Alam mo na kayang-kaya mo, di ba? Hindi ka na lalapit sa Panginoon. Meron kayong exam, meron kayong contest, hindi ka na lumalapit sa Panginoon. Nagde-depend ka na, alam mo kasi kayang-kaya mo eh. Di ba? Hindi ka na hindi porket nakikita mo yung mga kalaban, yung nakikita mo, hindi kayang-kaya mo, hindi ka nalalapit sa Panginoon. Ibig sabihin, nananangan ka na sa sarili mong kakayahan mo yan. Kaya kung makikita nyo rito, di ba yung pinakapag nag-uusapan natin, laging papunta lagi doon saan? Sa Diyos lagi. Every time na kilos natin, kasi ganun yung partner eh. Ganun yung partner natin na dapat mangyari sa Panginoon eh. Katulad, di ba, sabi ko, katulad sa mag-asawa, sa magkasindahan, ganun eh. Di ba? Every time nasaan man tayong sitwasyon ng buhay, nandun ka sa sitwasyon ng kabataan, doon sa pag-aasawa na, nasa transition, nagkaroon ka na ng apo, di ba? Dapat ganun lagi. Hindi magbabago yun. Di ba? Kaya nga, di ba, makita natin, sa pag-aasawa, dapat nga habang tumatagal, dapat lalong pagsasama ng mag-asawa, lalong tumitibay. Di ba? Dapat ganun yung pag-asama ng palataya. Amen? Kaya makita natin, yun yung una natin, when you depend on God. Pangalawa, when you honor God. Sabi, sa Psalms 86, verse 12, I will praise you, Lord my God, with my whole being, and I will honor your name continuously. Amen? Di ba? Ano po ibig sabihin nito? Ito, ibig sabihin po nito, di ba yung pagpaparangal natin sa Diyos, kasi minsan po kasi, amen, tayo po kasi kapag meron tayo, halimbawa, sinabi sa'yo na, halimbawa, may sinabi sa'yo, ang galing-galing mo naman, ba, wag nanalo ka, ano ginagawa natin, di ba? Ano dapat gagawin natin para ma-honor ang Diyos? Di ba? Sinasabi natin, sa Diyos ang papuri. Tignan niyo po, sino po nanonood ng basketball dito? Di ba? Nakita natin si Stephen Curry, di ba? Pag nakashoot, ano ginagawa, di ba? Ganyan eh. Praise to God. Alam niya, sa Diyos yan ba? Ganun lagi eh. Kaya si Stephen Curry, paborito ko eh. Sino mga Lakers dyan? Di ba? Nakita natin, tignan niyo po yung tignan niyo yung mga boksingero na Christian. Si Evander Holyfield, tsaka si Manny Pacquiao. Ano yung ginagamit nilang talata? Ephesians ba yun? O Philippians 4:13. Di ba? Yung sa kanila, sa pamamagitan ng lakas, di ba? Hindi yung sa lakas na, di ba? Sa lakas na nanggagaling sa Diyos. Di ba? Kaya doon makikita natin, yun yung ibig sabihin yan. Na ginagamit mo yung salita na po, yung karunungan ng Diyos, yung kakayahan ng Diyos, hindi yung sarili mo. Kahit na meron kang, anumang galing na meron ka, anumang kakayahan meron ka, kapag ina-appreciate ng tao yan, ibalik mo lagi sa Diyos. Hindi sa iyo yung papuri. Di ba? Ibalik mo lagi sa Diyos kasi yung pagpapakita mo, yung partnership mo sa Kanya, yung pagtitiwala mo sa Kanya. Kasi hindi mo naman, di ba, tignan pa natin magandang example kay Joseph. Tignan natin, next slide. Ayan. Sabi po sa Genesis 41:15-16, sinabi ng Paraon sa kanya, ako'y nanaginip, ngunit walang makapagsabi sa akin ng kahulugan yon. Nabalitaan kong mahusay kang magpaliwanag ng mga panaginip. Ba, ang ganda na nung sa kanya, di ba? Biro mo, hari yun, Paraon yun, ha? Ikaw ay pangkaraniwang tao lang, sinabihan ka na, alam ko, sabi niyan, nabalitaan ko, mahusay kang magpaliwanag ng pagnaginip. Siguro kung iba yung magyayabang yan, wala po yan sa akin, di ba? Siguro magyayabang na dapat si Joseph nun eh. Di ba? Pwede ka na magyabang nun eh. Pero ano sinagot ni Joseph? Tingnan natin. Hindi po ako makapagpapaliwanag kamahalan, sabi ni Jose.
ang Diyos po ang siyang magbibigay ng katugunan sa inyong katanungan. Nakita natin? Diba? Binalik niya, alam niya. Sino ba magsasabi? Diba? Lumapit sa kanya yung parao, sinabi na ipaliwanag. Pero ang sabi ni Joseph, ang Diyos po yung siyang magbibigay ng katugunan sa inyong katanungan. Si Joseph yung magsasalita, pero kine-claim ni Joseph, yung Diyos yung magbibigay ng katugunan doon sa panaginip ng hari. Dapat ganun tayo. Di ba? Pag merong mga bagay na anumang kakayahan na meron tayo, na sinabi nga ba? Sinabi sa'yo, sabi Jonelyn, ang ganda mo naman. Di ba? Ito lagi, huwag sabing thank you sa Lord sa bituro mo, di ba? Thank you, Lord. Di ba? Ganun eh. Di ba? Yan kasi laging sa akin niya, maganda siya eh.
asawa at lalo pagdating sa Panginoon. Ang sabi nga ng Panginoon, di ba? He will make your path straight. Di ba? Magiging maganda yung tatahakin mo kapag magpapasakop ka sa Panginoon. Di ba? Kaya yun, makita natin. Kahit, di ba, kahit sa mag-asawa, kahit si babae. Katulad yan, yung asawa ko may trabaho, di ba? Wala akong asawa. Yung pa yung isang punto nun, siya yung nagtatrabaho. Hindi ako nagtatrabaho. Di ba? Kaya lalo minsan, nagiging ano yung babae pag ganon. Parang di ba? Dapat ikaw yung nagtatrabaho, ako nagtatrabaho eh. Kaya yung pagpapasakop, medyo medyo nag-aalangan. Di ba? Nag-aalangan eh. Pero alam nyo, hindi dapat ganon kasi hindi mo pwedeng baliin yung Bible eh. Di ba? Hindi mo pwedeng baligtarin yung Bible eh. Di ba? Na ang Bible, hindi maglalaho ang langit at lupa. Pero ang Bible, mananatili yan. Hindi magbabago yan. Hindi ka pwedeng magbawas, hindi ka pwedeng magdagdag yan. Kaya kung sinabi na ng Panginoon, yun na yun. Diba? Kaya nga yung Bible yan, yung final authority natin. Ano yung ibig sabihin ng final authority? Ito na yung magiging basehan natin sa pamumuhay natin sa mundo. Hindi yung mga batas na ginagawa ng tao. Amen? Kaya dito makakita natin yung submission, ibabalik po natin doon. Ito po yung pangatlo. Kapag nagpapasubmit ka, ibig sabihin, nagtitiwala ka sa Diyos. Di ba kaya si Pastora ngayon, nagtitiwala na siya sa akin, nagpapasubmit na siya. Noon, wala siyang tiwala sa akin eh. Wala siyang tiwala pag may sinabi ako eh. Pag nagtatalo kami, pinaninindigan niya yung kanya eh. Pero ngayon, dahil nagpasubmit na siya, bawat sinasabi natin, talagang kinukonsider niya na. Di ba? Kinukonsider niya na yung bagay na yun. Diba? Kaya dito, di ba, natandaan yung sinabi ni Pastor Peter Tanchi, nung nakinig tayo mga nanay-tatay. Di ba? Minsan kasi, pag meron, di ba, pag nagkamali, di ba, minsan sinasabi na, yung sinasabi ko sa'yo, mali ka eh. Diba? Ano daw gagawin natin? Ano gagawin natin? Sabi ni Pastor Peter Tanchi, ano yung lesson sa, ano sa kanya yun? Di ba? Hindi mo dapat sinisisi minsan pag nagkamali eh. Kaya minsan yung submission hindi po mapasok eh. Amen? Okay, pasok po tayo rito ngayon, i-relate natin sa Panginoon. Next slide. Why should we submit to God? Bakit ba natin kinakailangan magpasakop sa Diyos? Una, Christian acknowledge that God is God. Ang Diyos ay Diyos yan. Huwag na tayong dyan. Wala nang pagtatalo dyan. Basahin natin yung talata. Sabi dyan, O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman tayo'y Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Diba? Bakit kinakailangan magpasakop? Wala nang argumento yan. Ang Diyos ay Diyos yan. Siya yung nagko-control ng lahat ng bagay, siya yung lumikha sa atin, natural lang na magpasakop tayo sa Kanya. Hindi na katutusin, hindi na kinakailangan na sabihin pa ng Diyos sa atin yan eh. Alam mo na yan na siya ay tunay na Diyos. Siya ay Diyos na lahat ng bagay ay kaya niyang gawin. Diba? Kaya dapat lang na tayo magpasakop sa Kanya. Pangalawa, sabi diyan, why we should submit to God? Christian, remember what God has done in saving, providing, protecting, and much more. Basahin po natin yung talata. Sabi diyan, Romans 5:8, subalit pinatunayan ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Kaya natin ina-acknowledge, kaya tayo nagpapasubmit sa Kanya, dahil siya yung nag-save sa atin. Di ba? Nung tayo yung makasalanan pa, sabi diyan, siya yung namatay para sa atin. Di ba? Di ba? Yung utang na loob, wala yung sa Panginoon, wala, di ba kinakalan? Automatic yun. Magpasubmit na tayo sa Panginoon. Dahil siya yung nagligtas sa atin, naging bahagi tayo, nagkaroon tayo ng kaligtasan, nilinis yung ating mga kasalanan. Ang sabi pa ng Romans 8:28, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti. Di ba? Nakita nyo, di ba? Sa lahat ng bagay, gumagawa daw ang Diyos natin sa laging mabuti. Pag merong nangyayari sa buhay natin na kahit hindi maganda, sa Diyos mabuti yun. Pastor, ano ibig sabihin nun? Meron kasing magandang plano ang Diyos. Minsan, yung best interest ng Diyos, yun ang gusto niya mangyari. Alam niya, kaya hindi naging maganda yan, merong ipapakita ang Diyos sa iyo. Bakit merong hindi magandang nangyari? Halimbawa, sa yung pinakasimple na lang, sa mag-asawa, bigla kang nawala ng trabaho. Maganda ba yun? Hindi. Hindi, di ba? Pero magtataka, ba't nangyari yung gano'n? Iniisip mo, lagi naman ako umatin sa church, nagtatayos naman ako, ba't nawalan ako ng trabaho? Tignan mo, merong iniisip kagad natin, hindi maganda.
Pero sa Diyos, meron yung layunin eh. Makikita mo yun sa sunod-sunod, maging consistent ka lang sa Panginoon, makikita mo yung magandang plano niya. Kaya nga sabi niya, di ba, alam natin sa lahat ng bagay, gumaang gawa ang Diyos para sa mabuti, kasama yung mga nagmamahal sa Kanya. Kayo ba'y nagmamahal sa Diyos? O kung nagmamahal tayo sa Diyos, panguha mo yung talatang yan. Mahal mo ang Panginoon, di ba? Kung nakita mo kasi, minsan iniisip natin, yung mga magagandang bagay lang, yung ginagawa ng Diyos sa atin. Pag meron ng hindi magandang bagay na nangyari, para bang wala na yung Diyos sa atin, di ba? Para iniisip natin, hindi tayo mahal ng Panginoon. Tandaan natin yan, di ba? Sa ibang term nga dyan, sa ibang term yan, ang salita ng Diyos sa translation, pinaglalakip-lakip niya yung lahat ng bagay para sa ikabubuti natin. Di ba? Ang Diyos, maganda yung plano ng Diyos sa atin. Kaya lang, wag mong isipin lagi na laging maganda nangyayari. Kaya merong hindi maganda, merong itinuturo lagi ang Diyos. Di ba? Kasi, bakit may tinuturo ang Diyos lagi? Kasi minsan, meron kang maling ginagawa. Itinutuwid lang ng Panginoon para makita niya yung magandang tatahakin natin sa buhay natin. Amen? Sabi pa, pangatlo, next slide. We should submit to God. Christian need help, guidance, and strength to win a battle. Di ba sa mga laban natin sa buhay, sa problema, o anumang laban natin sa buhay, dapat, humihingi tayo ng tulong sa Diyos. Amen? Kaya dito makita natin, kung humihingi tayo ng tulong sa Diyos, ang guidance and strength to win the battle, siyempre naman, dapat naman magpasubmit tayo sa Kanya. Basahin natin yung talata. Sabi dyan, pagkatapos ay sinabi ni David sa Pilisteo, lumapit ka sa akin na may tabak, may maliit at malaking sibat. Ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng hukbo ng Israel na iyong inahamon. Dito alam naman natin na napakalaki ni Goliath. Di ba? Napakalaki ni Goliath na kung lalabanan talaga ni David, si Goliath, sa palagay niya mananalo kaya siya ron? Hindi siya mananalo ron eh. Hindi niya kaya ba yung in realidad ba? Makita mo yung kalaban mo, ilan gano'n yata kataas, tapos ang liit-liit lang, parang ba ako lang, kahit anong gawin ko ron, hindi ako mananalo ron eh. Siguro kahit kay Tatay Mervin lang eh. Yung mga malalaki natin dito, hindi ako mananalo eh. Lalo na pa yung si David. Pero ano ba sabi ni David? Humingi, di ba? Yung kanyang pagtitiwala, humingi yung guidance. Sabi niya, ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong inahamon. Dito makikita natin, di ba? Yung humingi ka siya ng gabay sa Panginoon para talunin yun. Biro mo, yung batong maliliit na tumama lang dito, yung nagpabagsak. Siguro pag tamaan lang ng ganyan si Genesis, baka buko lang yun, pero hindi ka babagsak, Genesis. Pero kay Goliath, bagsak eh. Di ba? Bagsak si Goliath, tinamaan ng bato eh. Di natin alam kung anong meron yung bato na yon. Di ba? Meron kapangyarihan ng Diyos. Kasi, ang nagpabagsak doon, yung kapangyarihan ng Diyos. Di ba? Kasi, kaya nakita nyo, every battle na tinatahak natin sa mundo, pag sinabing battle, laban sa buhay. Problema problema sa pamilya, sa asawa, o kaya sa kapitbahay, meron ka hindi magandang nangyayari, hingi ka ng guidance sa Panginoon. Yun yung sinasabi natin, bakit kinakailangan tayo magpasubmit? Kasi lumalapit tayo lagi sa Panginoon. Diba? Siya yung nagbibigay ng ano sa atin. Siya yung nagbibigay ng lakas sa atin. Ang sabi pa, next slide, ng John 15:5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay sa akin. Ito napakalinaw na, di ba? Nakita nyo, kapag hiwalay tayo sa Diyos, wala talaga tayong magagawa. Diba, mga kapatid, diba? Mga kabataan, nanay, tatay, kapag wala tayong magagawa, sinabi na ni Christ. Nagbigay siya ng magandang example. Ang galing talaga ni Christ, di ba? Pag nagbigay siya, laging binibigyan niya para malinaw na maunawaan ng tao. Binigyan niya ang example yung puno. Di ba yung puno ng ubas? Di ba kapag sa puno, alam naman natin, kapag nabali ang sanga, wala na sa puno, mabubuhay ba? Mabubuhay pa ba yung sanga na nabali? Wala na, mamamatay na. Ang ganda ng example ni Christ. Ganun din daw. Kapag tayo wala kay Kristo, hindi natin partner si Christ, sa buhay na hindi tayo nagtitiwala, wala rin tayo, wala tayong magagawa. Pero subukan mo nakaugpong yon, nakadikit doon. Mabubuhay pa yung kahit
Kahit nakaano na, mabubuhay pa yun. Basta't nakadikit pa dun sa ano, sa puno, wag lang malalaglag, mabubuhay pa yun. Ano? Akita mo, kaya ang galing ni Christ, pinakita niya yung para maunawaan natin ng gusto. Kaya dito, ano po ibig sabihin niya? Pinaliwanag niya na sa baba. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Kaya nakita natin, di ba? Kaya dapat lang na talaga makita natin yung pagpapasakop natin sa Kanya. Kasi yung mga bagay na ginagawa sa atin, nanatili tayo sa Kanya. Amen? Sige, palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Last. Kanina, why, ngayon, how. Ano yung gagawin natin? Diba, pinakita natin kanina, bakit tayo kinakailangan magpa-submit, yung tatlong bagay. Ngayon, ano naman po yung gagawin? Paano natin gagawin yung pag-submit sa Panginoon? Next slide, kuya. Yan. Submission to God involves offering our life to God. Diba? Sabi natin, ialay natin yung ating buhay sa Panginoon. Ang sabi nga po ng talata, amen? Next slide. Yan. Sabi sa Psalms 25:1, O Lord, I give my life to you. Yan, si David na naman, no? Diba? Sabi niya, para yung, ano yung gagawin natin, yung paano tayo magpapasakop sa Diyos, yung buhay daw po natin, ialay natin sa Diyos. Pag sinabi kong ialay, huwag niyo kagad isipin yung bagay na para bang yung mga magpapare, di ba? Dito ka natitira sa church, wala ka ng ibang gagawin, hindi. Alam naman natin, di ba? Hindi lahat tayo tinawag na maging pastor, hindi lahat tinawag na maging pare, maging ministro. Pero paano mo magagawa yung iaalay yung buhay sa Panginoon? Yun yung pinakatanong natin. Di ba? Kasi, siyempre, mabubuhay pa tayo rito. Ang una po, ang gagawin po natin, dapat yung Diyos yung priority mo sa buhay. Basahin muna natin yung talata. Sabi dyan, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kakapuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi niyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Ano ba ibig sabihin niya? Ang ibig sabihin ba niyan, puro sa Diyos na lang? Ang sabi niya lang, hindi pwedeng sabay, hindi pwedeng pareho yan. Hindi pwedeng balansin mo yan. Dapat meron kang ipa-priority dyan. Gagawin mo yan, pero dapat meron kang priority dyan. Kaya dito makikita natin, yung pag-aalay mo ng buhay sa Diyos, priority mo ang Diyos. Di ba? Priority mo ang Diyos sa buhay. Hindi yung iyong pamilya, hindi yung iyong love life, hindi yung iyong trabaho, hindi yung iyong pag-aaral. Priority mo ang Diyos. Di ba? Hindi na nga ikaw yung nag-alay ng buhay na talagang naging pastor ka, naging pare ka, o naging ministro ka, na talagang nakatuon na lang doon sa Word of God. Yun na nga, kaya ang ano na lang ng Panginoon dyan, yung maging priority mo ang Diyos sa buhay. Diba? Maging priority natin ang Diyos sa buhay. Ano pa? Yung submission to God involves offering our life to God. Ito pa isa. Sabi dyan, next slide. At sinabi niya sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ayan, dapat yun po yung pang-submit. Iibigin daw natin ng paano ba natin gagawin yung buong puso, na buong kaluluwa at buong pag-iisip natin iibigin ng Diyos. Next slide. Ito po yung pagsamo ni Pablo sa mga taga-Roma. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan. Yun, ganun yung gagawin natin. Kung talagang ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip at ng buong kaluluwa, yung katawan daw natin, ialay natin daw po sa ang ating katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiya-siya sa Diyos, na siya yung makatwirang paglilingkod sa Panginoon. Kaya dito makita natin yung pag-aalay natin, di ba? Yung pag-aalay natin ng buhay sa Panginoon, itong ating katawan. Ang sabi pa, next slide, ang sabi pa ng unang Korinto 19:20, hindi ba nyo alam ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Itong katawan natin, dito nananahan ng banal na Espiritu. Sabi yan, nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo, binigay ng Diyos sa atin. Sabi niya, hindi nyo pag-aari inyong katawan. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo yan pag-aari. Sa Diyos yan eh. Di ba? Pinahiram lang ng Diyos sa atin yan. Yung katawan natin, pinahiram lang ng Diyos sa atin yan. Binili ng Diyos yan. Sorry, hindi pinahiram mo. Binili ng Diyos yan. Di ba sabi niya? Bakit niya? Hindi niyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili niya kayo ng isang halaga. Kaya sabi, di ba? Ano ba yung balik ay binili? Di ba yung namatay si Kristo doon sa krus ng Kalbaryo? Dapat yung buhay natin,
doon na tayo sa impyerno lahat, wala tayong kaligtasan. Kaya yung pagkamatay ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, binili niya tayo. Di ba? Iniligtas niya tayo. Kaya sabi niya, itong katawan na to, kaya gamitin niyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Yan yung pag-o-offer mo ng life sa Panginoon. Itong katawan na to, gamitin mo to para ang Diyos na paparangalan. Hindi ibig sabihin na paparangalan yung dito lang, nasa church ka. Kahit nasa labas ka, napaparangalan ng Diyos. Di ba? Naluluwalhati, nakikita si Kristo sa buhay mo. Di ba? Kaya makita natin itong katawan natin, daw natin gamitin. Kaya nga, sa atin talagang bawal yung bisyo. Eh. Di ba? Kaya nga sabi, Pastor, sa Biblia, wala naman nakalagay, huwag kang maninigarilyo. Ano ba nabibigay ng sigarilyo? Nakakatulong ba sa katawan yan? Kaya, Francis, nakakatulong ba yan? Hindi, di ba? Hindi nakakatulong yun eh. Yung vape ba, parehas lang ba yun? Di ba hindi nakakatulong? Kaya sabi, di ba, dapat na, mapaparangalan ba ang Diyos kapag ano? Hindi napaparangalan, di ba? Yung katawan daw, doon ginagamit yan. Doon ginagamit yan kasi para maparang. Kasi nga, hindi naman sa iyo to eh. Kasi alam mo naman, pag naninigarilyo, nagbibisyo ka, alak, drugs, sinisira mo yung katawan. Hindi naman sa iyo yan eh. Binili ka na nga ng Diyos na mga gamitin mo yan para sa Diyos. Ano yung paano mo gagamitin? Hindi lang sa simbahan, sabi ko, di ba? Yung tutulong mo yan sa ibang tao, yung sarili mo. Di ba? Yung makikita mo mapaparangalan ng Diyos. Hindi ko lang tinutukoy rito yung tungkol sa church. Di ba yung sarili mo, yung katawan mo, nakikita ng ibang tao, nakakagawa ka ng mga mabubuting bagay. Di ba? Pero yung makita natin, kaya nga makita natin, kasi pag alimbawa, tignan mo lang, di ba? Ngayon ko lang na-realize, no? Kasi dati, alam nyo, nagbibisyo din naman ako. Biro mo, ngayon lang yung kidney natin, halos lahat dito dumadaan pala eh. Biro mo, nung inom ako ng alak, di ba? Umiinom ako ng 120 na sa cup syrup. Di ba kasi nung panahon ko, nung 1990, biro mo, wala naman akong ubo. Iniinom ko yun. Kaya ako, hindi ako inuubo hanggang ngayon eh. Yun po yung tinitira nun eh. Hindi ko naabutan yung shabu na yan eh. Biro mo, iniinom yung 120 ml, iniinom po namin yun eh. Lalagukin mo lahat yun para tamaan ka eh. Biro mo, papasok yun sa katawan, tapos dadaan sa kidney. Di ba talagang sisirain yung kidney mo talaga, tapos yung mga alak, alam naman natin. Iinom ka ng drug, iinom ka nun, tapos, syempre, hindi ka naman walang yun, di ba? Sino yung mga drug user dito? Di ba? Alam mo naman, hindi sapat yung iinom ka lang ng sasamahan mo ng marijuana pa yun. Pagkatapos ng marijuana, sasamahan mo pa ng beer yun. Naku, patay lang yung katawan. Di ba? Ganun po yung ginagawa eh. Kada hapon, ganun ginagawa namin. Di ba? Kasi hindi maganda tama pag pag yung syrup lang, hindi maganda tama, masakit sa ulo. Pag sinamahan mo ng marijuana at beer, yan, maganda tama yan. Diba? Naku, baka naturoan ko pa ibang kabataan rito. Ganun pala, sabi ng ibang kabataan, ganun pala, no? Kaya pala, di ba? Di ba, makita natin, di ba, hindi ko alam, sinisira ko pala yung katawan ko, no? Di ba? Kaya dito makita, di ba? Ito yung makita natin na bakit, di ba? Paano natin isasubmit yung ating sarili sa Panginoon. Amen? Pangalawa, and last, how to submit to God? Submission to God is a continuous daily act of obedience and humility. Ito yung araw-araw. Kaya yung paglilingkod natin sa Panginoon, yung obedience, araw-araw yan, hindi lang tuwing linggo. Di ba? Maging masipag ka lang paglinggo o naglilingkod ka lang sa Panginoon paglinggo. Basahin natin po yung talata. Ang sabi po dyan ng Panginoon, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya yung kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Pag sinabing tanggihan yung sarili, yung pong ibig sabihin, di ba, yung kalooban ng Diyos ang masusunod. At yan, ginagawa po yan, sabi dyan, daily obedience, araw-araw yun. Hindi lang pag Sunday na nandito ka, na ang masusunod lang yung Diyos pag Sunday lang, pag Lunes, balik na sa dati. Hindi ganun, araw-araw yun. Ano sabi ba, pag sinabing, pag nagpapasan ng krus, ano ba ibig sabihin nun? Merong yon. Di ba nakita nyo, pag mahal na araw, ba't nagpapasan yon? Ay, naalala ko yung nagpapasan, no? Nakakita ko sa Reels, nagpapasan ng krus, di ba? Tapos nakita ko may nagiinom mo, tinagayan ba uminom? Hindi, totoo yun, nakita ko sa Reels, na
Nakita ko sa reels to, uminom, ba't na tinatagayan? Pero di ba, kaya mo nga ginagawa yon, sakripisyo yun eh. Pagmahal na araw, di ba? Kaya ibig sabihin niya, hindi yan, wag mong lilitarin na pasanin mo yung krus. Ibig sabihin, everyday talaga, merong mga sakripisyo sa buhay. Tignan mo, nandito kayo ngayon. Pwedeng nasa bahay na lang sana kayo, natutulog kayo. Pero nandito ka pa. Pagpasan mo ng krus yun, sakripisyo yun. Maaring may date kayo, pero nandito kayo. Di ba? Maaring may gagawin pa kayo, di ba? Lalo dito, dami natin ginagawa. Hindi lang yan. Sakripisyo sa oras, sakripisyo sa pera, sakripisyo sa panahon. Di ba? Yung iba, sakripisyo pa sa love life. Yun mga di ba? Meron ba dyan? Sakripisyo sa love life para sa Panginoon? Di ba? Makita natin, yun yung pinabing ganun natin i-offer yung ating buhay sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Amen. Last. Yan. Sa ating pong pagtatapos, next slide. Amen. Kilala niyo po ba si Enoch? Alam niyo po sa Bible, 2 tao lang ang hindi nakaranas ng kamatayan. Meron po mga tao na hindi nakaranas ng kamatayan. Una, sino po yung isa? Maliban kay Enoch? Si Elias, di ba? Si Elias. Bakit ba sila kinuha ng Panginoon? Dito pagpapakita lang po ito na yung raptured, merong raptured. Ika-caught up tayo, di ba? Siguro iba baka hindi pa alam yung word na raptured kasi hindi natin tinatapik yung mga doctrine na yun eh. Yung raptured po, ganito po yun. Halimbawa, nagsasalita po ako rito. Di ba? Haba, nagsasalita ako rito. Makinig po kayo, di ba? Haba, nagsasalita ako rito, biglang nag-raptured. Si Francis lang naiwan. Ibig sabihin, lahat tayo kinuha ng Panginoon. Si Francis, hindi ko masama, hindi ko masama, di ba? Hindi siya naglalakad na kasama ng Diyos. Ibig sabihin, hindi pala totoo si Francis. Sad naman si Ate Jane. Di ba? Ganun, ibig sabihin, kukunin tayong bigla, mawawala. Yun yung unang pagbabalik ni Christ. Di ba? Kaya dito makikita natin, basahin natin yung talata. Tingnan mo, 3 taon daan nang nabuhay si Enoch, nakasama ang Diyos. At nagkaroon ng iba pang mga anak. Umabot siya ng 365 taon. Next slide. At sa buong panahon, tignan niyo po ito at sa buong panahon, iyon ay namuhay siyang kasama ng Diyos. Pagkatapos nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Nung nawala siya, hindi siya kinidnap Talagang kinuha siya ng Panginoon. Nawala na siya, kinuha siya. Di ba? Kinuha siya ng ating Panginoon. Kaya nakita natin mga kapatid, kapag ang Diyos yung partners natin forever, pagdating ng raptured, kasama-kasama kukuha. Amen? Kaya pag hindi mo partner ang Diyos, dalawa lang naman yan eh. Dalawa lang hindi mo pwedeng partneran, ang Diyos at yung kalaban ng Diyos. Di ba? Kaya makita natin, kaya pinag-uusapan natin, this February, yung nurturing our relationship to God, na maging maganda, maalagaan natin yung relasyon natin sa Panginoon. Ngayon, yung pagtitiwala natin ng lubusan sa Panginoon, yun yung pagpapakita na trust, ito yung pagpapakita na pagiging partner mo sa Kanya sa habang buhay. Kasi kung gusto talaga natin makasama, di ba, sa raptured, sa darating na raptured, kasi hindi natin alam kung kailan mangyayari yan. Iba yung mga bagay na yan. Kaya nakita nyo, anytime pwedeng mangyari yan eh. Kaya nga yung paglilingkod sa Panginoon, hindi pwedeng yan eh. Kaya kailangan lang continuous yan talaga eh. Kaya nga yung tema natin na alab, di ba? Keep the fire burning. Dire-diretso yun, huwag mawawala yung apoy ng ating pananampalataya. Kasi pag nawala yun, baka biglang dumating ang Panginoon, maabutan ka kung nasaan ka, at maabutan ka nanghihina ka sa pananampalataya. Wala na. Walang rewind ang buhay. Amen. Walang second chance ang buhay. Walang second chance. Isa lang yung buhay na binigay ng Panginoon. Kaya yung buhay na narito na ngayon, na kinakaharap natin, itudo mo na. Di ba? Di ba, Rupa May? Todo to the max. Si Ate Rupa May, Ate Lena, di ba? Todo to the max mo na yung pagsiserve kay Lord, yung partner mo. Di ba? Kaya sabi ko nga, di ba, mga kabataan, ano nyo na yung pagiging partner natin sa Panginoon. Wala ka pa man ng partners in life dito sa lupa, meron ka namang kapartner ang ating Panginoon.
Siya ipanalangin mo sa partner na ba? Bigyan ka rin ng partner na talagang magiging maganda makakasama natin habang buhay. Sige tayo po tayo. Tayo lahat.